Kumusta mga kaibigan? Nagbabalik na naman ang Dare to Believe. Sino ang mga kilala ninyo na mga mandirigma sa unang panahon? Sa Pilipinas mayroong si Lapu-Lapu. Ngunit sa kabilang dako naman ng mundo ay mayroong tinatawag na mga gladiators sa Roma. Ang mga gladiators ay nakilala sa Rome. Noong 264 BCE o before Christ, nagkaroon ng palabas ang mga anak na lalaki ni Junius Brutus upang bigyang pugay ang namayapa nilang ama. Ang katagang gladiator ay mula sa patalim na gamit sa combat at ito ay ang gladius. Nagsimula ang gladiator combat bilang isang ritual upang magbigay pugay sa namayapa. Ang mga mayayamang Roma ay naghanda ng magarbong libing para sa mga importanteng mga personalidad at parte ng entertainment ay ang mga bayolenteng away sa pagitan ng mga gladiators. Hanggang noong 27 BCE, ginawa ni Emperor Augustus na regular na parte ng Roman entertainment ang gladiator combat. Ang tawag dito ay munus at naging paraan upang ipakita ng mga marangya ang kanilang kapangyarihan. Karamihan sa mga gladiators ay mga alipin, mga prisoners of war, mga kriminal na may hatol na kamatayan o mga alipin na binibigyan ng pagkakataong bilhin ng kanilang kalayaan. Ngunit iba naman sa kanila ay mga freeborn at nag-volunteer lamang upang lumaban bilang gladiator upang maging kilala at yumaman. May mga freelance warriors din na kadalasan ay mga desperado lamang o mga dating sundalo na magaling sa pakikipaglaban at mayroon ding mga upper class kung tawagin at mga knights o kabalyero at mga senador ng empire na gustong ipakita ang kanilang galing sa pakikipaglaban. Sila ay pinag-aaral sa mga training schools at binibigyan ng ekspertong medical attention. Naniniwala ang mga Romans na ang dugo ng tao ay nakakatulong upang maging puro ang kaluluwa ng namayapa. Kung kaya ang mga patimpalak na ganito ay nagsilbi na ring substitute sa human sacrifice. Noong panahon ni Julius Caesar, naging mas maugong ang gladiator combat dahil sa daan-daang mga gladiators na kanyang inutusang maglaban bilang respeto sa kanyang namayapang ama at anak. Kung ikukumpara sa mga nakikita natin sa pelikula, ang totoo raw ay hindi naman laging nagpapatayan ng mga gladiator. Mayroong mga referees at may mga pagkakataon din na itinitigil ang laban kung may mga malubhang tama ang isang kalahok at minsan kung nabuburo ng audience sa isang mahabang labanan. Dahil mahal ang gastos sa pagtitrain at pag-aalaga ng gladiators, sadyang nakakapanghinayang para sa kanilang mga promoter ang makita silang pinapatay na walang kabuluhan. Ganun pa man, brutal at maiksi lamang usually ang buhay ng isang gladiator dahil sa tinahak nilang daan. Kadalasan sila ay umaabot lang ng mid-20s. Maraming tipo ng gladiators. Sila ay nakagrupo base sa karanasan at skill level. At iba-iba ang kanilang mga sandata at estilo ng paglaban. Ang pinakakilala sa lahat ay ang mga Thraces at Myrmilyones na lumalaban gamit ang espada at kalasag. At mayroon ding mga Equites na pumapasok sa arena na nakasakay sa kabayo. Mga Esedari na lumalaban sa kayang karwahe o chariots. At ang mga Dimacheiros na may hawak na dalawang espada. Sa lahat ng pinakakilala sa kanila, ang pinaka-unusual ay ang mga retiarios, na ang gamit lamang ay net at trident. Sinusubukan nilang hulihin ang kalaban gamit ang net, ngunit pag hindi na sila nagtagumpay, kadalasan ay wala ng kalaban-laban ng mga ito. Mayroon ding mga kababaihan na sumali bilang gladiator. Natigil na lamang ang mga gladiator contest noong 404 CE or 404 in the Common Era o AD 404 matapos mamatay ang isang mongang nagngangalang Telemachus nang ito ay pagtatapunan ng mga bato nang subukan niyang pigilan ang isang combat sa loob ng Colosseum. At yan mga kaibigan ang kwento ng mga gladiators. Samahan niyo ako mag-explore ng iba pang mga istorya. At kung nagustuhan ninyo ang topic na ito sa araw na to, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel nito. Hanggang sa uulitin!